Lahat lilisan sa mundong ito. Biruin nyo na magbabakasyon lang sa Baguio, pamilya, kapila sa toll gate. Biglang may sasalpok na bus sa likuran nila. At ang masaklap, ang naiwan ay yung 2 years old na bata. Namatay yung dalawa niyang magulang, engineer, pareho daw. Di ba? Babakasyon sa Baguio. Yung isa pang sasakyan, 10 sila. Saan papunta? Sa church camping. Biruin mo, activity yun ng church. Matatanong mo, bakit niloob ni Lord? Church yun. May 4 na bata na matay doon at 6 matatanda. So, lahat sila, 12 ang namatay. Maraming nasugatan. Nakakalungkot. Kahapon, May 1 na May 1. Magbabakasyon lang. Magsasaya sana. Ang buhay sa mundo, mga kapatid, ito ang katotohanan. Lahat tayo papanaw. Hindi lang natin alam kung anong oras, kung paanong paraan, at kung kailan. Pero ang mahalaga, alam natin na after ang buhay na ito, saan tayo patungo. Kaya maliwanag ang sinasabi ng 1 Corinthians 15 na muling bubuhayin ang mga patay. Kung hindi raw muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Si Kristo po, matapos ang 3 araw na siya'y pinako sa krus, nagpakita ho siya sa marami pang tao, lalo sa mga alagad niya. At simula nun, pinroklaman na ng mga alagad ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, na ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi si Jesus na nag-alay ng buhay para sa akin at para sa iyo. Ganun kanya kamahal. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, kapatid, lalong lumago yung ating ugnayan sa Panginoon. Lalo nating makilala ang Diyos. Lalo tayong kumapit sa Kanya. At isipin mo yung mga pagsubok mo, dito lang yan sa lupa. Niligtas ka na ng Diyos sa kapahamakan ng impyerno. Liligtas ka rin ni Lord sa bawat araw na buhay natin sa mundong ibabaw.